may ganito ba kayong sasakyan at gusto nyo i-change oil? Gagamit lang kayo ng number 17 na box wrench dito sa drain plug niya. Pag maluwag na, kamayin nyo na mga boss para mas mabilis yung matanggal. Ganun lang at may-drain nyo na itong langis niya. Ang diskarte dyan mga boss, pag konti na lang yung tumutulo, pwede mo lang ibalik itong drain plug niya. Kahit na wag mo muna siyang i-final sa paghigpit, kahit alalay lang. Naging ugali ko na kasi pag ako nag-change oil, gumagamit ako ng flashing oil. Yung gagamitin ko yung mumurahin langis or yung ordinary oil. Ayun ang ipabibili ko sa customer. Tapos yun muna ang isasalin ko. Tsaka ako ngayon paanda rin to ng 5 minuto. Hindi nyo na kailangan pang i-revolution pa. Kailangan naka-idle lang siya hanggang sa matapos mo yung 5 minuto. Sa akin kasi mas okay na pina-flashing ko ito kahit ordinary oil lang ang gamit ko para pag nilagay mo yung bagong langis niya mas malinis kaysa sa hindi ka gumamit ng ordinary oil na pang-flashing. O yan, pag nailagay mo na yung engine cap niya, papaandarin mo ngayon yan, diba? Ayan ibig ko sabihin. Tapos hayaan mo lang siyang naka-idle. Hindi mo kailangan yung evolusyon hanggang sa matapos mo yung 5 minuto. Tapos patay mo na uli yung makina at babalik ka uli sa ilalim ng sasakyan mo para luwagan ulit itong drain plug na number 17. I-drain mo ulit yung langis mo at habang nagpapatulo ka ng langis, tanggalin mo na itong oil filter niya. Sa pagtanggal yan mga boss, madali lang naman. Siyempre gagamit ka ng oil filter rinse mo. Ang ikot yan pakaliwa pag niluwagan mo. At ang part number nito is C527. Pag natanggal mo na yung oil filter mga boss, kukuha ka ngayon ng basahan, punasan mo naman yan bago mo ilagay yung bagong oil filter dito sa base niya. Importante dapat na malinis yan bago ka maglagay ng oil filter. Tapos ito namang oil filter mo, meron niyang o-ring. Pahiram mo naman siya ng langis para pag inilagay mo at hinigpitan mo, hindi siya pumilipit. Kasi pag magaspang yan, natural, kukontra yan. Mapipilipit yung o-ring na pwedeng magkaroon ng tagas. O, pag nailagay mo na siya at nahigpitan mo ng kamay mo, i-check mo ulit, gamitan mo ulit siya ng oil filter rinse mo. Yung tamang higpit lang mga boss. Pag okay na, pwede ka naman dito ngayon sa oil pan niya, balik ka. Siyempre, punasan mo muna yung oil pan mo bago mo ilagay yung drain plug niyan. Siguraduhin mong nandyan yung flat washer ng drain plug mo para hindi rin siya magkaroon ng tagas. Tsaka mo ngayon higpitan ng maayos. Hindi mo kailangan mahigpit na mahigpit yan kasi pag may pera ka, luluwagan mo uli yan para magpalit ka uli ng langis. Siyempre sa tamang panahon dapat. Tapos ilagay mo na itong imbudo niya mga boss. Ang nakahandang langis dyan is 5 liters. Ang diskarte mo kung hindi mo kabisado yung laman nito, huwag mo muna ibuhos yung 5 liters. Pwede naman na 4.5 lang muna yung ilalagay mo para sigurado ka na hindi ka sumobra sa pagkarga mo ng langis. Hindi naman matatawag na kabobohan kapag yung tamang langis hindi mo sinunod Ninigurado ka lang dahil hindi ka na nakakasiguro na sa pag-drain mo is na-drain mo lahat. Kaya ang possible, sumobra. Kaya ang pinakamagandang diskarte dyan, kahit na alam mo na 5 liters ang laman ng makina mo, pwede mong gawing 4 kalahati tapos paandarin mo yung makina. Tapos patayin mo uli siya, patagalin mo ng kaunti, tsaka mo ngayon sukatin. O di pag nagkulang, tsaka ka ngayon magdagdag. Yun naman ginagawa mo is pagsisiguro para hindi ka sumobra sa langis. At dito naman tayo sa dipstick na nahirapan ako maghanap kung saan nakapwesto. Nandito lang pala sa driver side, sa ilalim ng upuan. Iaabante mo lang itong upuan. Tapos makikita mo na yung cover niya. Yung cover nito nakapatong lang Tapos may maglalak sa kanya para itong cover is wag matanggal. At kung makikita nyo itong dipstick niya mga boss, talagang alanganin siya sa pwesto Hindi mo siya talaga mabunot ng padiretso Talagang itatagilid mo pa rin siya Kasi nga nakaharang itong upuan. Pero ganun lang talaga, medyo kailangan natin magtiis Kasali yun sa trabaho Medyo ililis mo na lang itong dipstick pag binunot mo. Kasi nga medyo masikip yung position. At kung sa palagay mo, tama na yung sukat ng langis, pwede mo nang ibalik itong dipstick. I-close up natin para makita nyo yung position ng dipstick niya. Ayan naka-slide. Kaya medyo ililis mo siya pag binunot mo. Ito naman yung cover mga boss. Ayan yung hawakan, hihilahin mo lang yan. Ayan yung maglalak sa kanya, ayan. Kaya ang gagawin mo dyan, kabila yan mga boss ang gagawin mo dyan, pag naitapat mo na dito sa butas, ididiin mo lang yan mga boss. O kaya, medyo tuktukan mo ng konti, katulad ng ginawa ko, pinalo ko lang. Okay na siya, maglalak na.
Ganun lang mga boss, at maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea kahit papaano dito sa bagong labas na sasakyan na ito. At kung okay lang, huwag niyo naman kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Pakipindot na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa bawat video na ginagawa ko. Salamat!